Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, January 14, 2026. Yung minomonitor nga po natin low pressure area na nasa eastern section ng Mindanao, ayon po sa European Center, ito po ay isang ganap na bagyo, isang tropical depression. At ito nga po ay kapag dineklara na rin ng bagong pag-asa DOST na isang bagyo, ito po ay magkakaroon ng local name na bagyong Ada. At sa ngayon nga po, yung extension ng kanyang kaulapan ay abot na po yan dito sa may eastern section ng Mindanao. Asahan na po natin na mayroong mga pagbugso ng hangin at mga mahina at katamtamang pagulan lamang. Dito naman po sa may parte ng Visayas, asahan nga po natin sa Eastern Visayas, yung mga pag-ulan at mga pagbugso ng hangin. At aabot na rin po yan hanggang dito nga po sa may parte ng Cebu. At ayon naman po sa pinaka-latest forecast track ng European Center, as of now po ay mababa naman ang tsansa nito na mag-landfall scenario. Pero dalawa po yung kanyang posibleng scenario. Posible po siya mag-landfall sa parte ng Visayas at yung isang scenario naman ay posibleng coastal water lamang po ito dadaan. Mas mataas ang tsansa ng coastal water lamang ang kanyang daan dahil since malayo pa nga po itong bagyo na ito, marami pa rin pong posibilidad na pagbabago dito nga po sa ating minomonitor na bagyo. Dito naman po sa may parte ng Metro Manila, easterlies po nakakaapekto sa ating bansa. At dito naman po sa may parte ng Central and Northern Luzon, asahan naman po natin yung Northeast Monsoon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin yan bukas nga po, January 15, yung pinaka-location nga nitong bagyo ay nasa eastern section na nga po yan ng Surigao. At pagdating naman po ng January 16, nasa eastern section na po yan ng Visayas. At pagdating naman po ng January 17, nasa eastern section na po yan ng Bicol region. Bagamat hindi po ito magla-landfall as of now, yung kanyang extension ng kanyang kaulapan at yung kanyang hangin o yung diametro, abot po niyan ang parte ng Catanduanes at ilang bahagi pa po ng Bicol region. Pagdating naman po ng January 18, nasa eastern section na po yan ng Central Luzon, mas lalakas pa. At pagdating nga po ng January 19, ito po ay nasa northeastern section na nga po ng Cagayan. At pagdating po ng January 20, ito po ay patuloy ng lalayo sa ating kalupaan. At muli nga po na lalakas yung ating northeast monsoon o yung amihan, kaya malulusaw o mataas ang tsansa na malusaw nga po itong bagyo na ating minomonitor. Pagdating po ng January 22 hanggang January 23, patuloy pong lalakas yung ating northeast monsoon. May mga banta pa po ng mga low pressure area na nakikita tayo sa ating advanced weather forecast, pero as of now, mababa naman ang tsansa niyan na mag-develop bilang isang bagyo. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.